Hello, Micness. Hello. Hello, Micness. Alright. Blessed morning to everyone. Magandang umaga sa bawat isa. Patingin po natin ang ating mga kasama sa oras pong ito. Sabihin po natin, minamahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpaumpisa sa ating Sunday Bites. Ito po ay gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa oras pong ito. Panginoong Jesus, salamat po Ama sa biyaya ninyo. Kami po ay inyong dinala sa lugar na ito. Sa inyong pag-ibig, Panginoong Jesus, samahan niyo po kami. Maranasan po namin ang kalakasang nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. At tunay nga po, Ama, na kami po ay magkaroon ng katiyakan sa aming buhay kaligtasan at magkaroon ng katagumpayan sa aming pananampalataya. Sa oras pong ito, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na ganap naming maunawaan ang inyong plano sa buhay po namin patungkol po mula po sa inyong salita, Panginoong Jesus. At tunay nga na nais po namin tanggapin ang pagpapala na handa niyo pong ibuhos sa araw pong ito. Sa inyo po namin nais ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Tunay nga po na tayo po ay dinala po dito ng Panginoong Diyos upang muli tumanggap ng panibagong kalakasan. No? At marahil ang iba po sa atin na hindi po madali ang mga pinagdaanan ng buong isang linggo o nung nakaraang buwan. Diba? Marahil may mga kabigatan tayo na napakahirap dalhin nung nakaraang buwan. Pero papuri po sa Panginoong Diyos dahil hindi po niyayaan ng Panginoong Diyos na tayo po ay maging talunan nung nakaraan. Kundi tayo po ay dinalang ng Panginoong Diyos sa buwan na ito para ipahayag na tayo po ay mananagumpay. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsipagbukas sa ating mga Biblia. Makikita po natin ang teksto sa mensahe po sa araw pong ito. Romans chapter 8 verse 14 to 16. Romans 8:14 to 16. Meron po tayo niyan din sa screen. Yan. So, basahin po natin. Sabi po dito, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Napakabuti po ng Panginoong Diyos dahil binigyan niya po tayo ng ganitong pangako na tayo po ay sinasamahan ngayon sa oras pong ito ng kanyang banal na Espiritu. Bakit po? Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Diba? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang title po ng mensahe po natin sa umaga pong ito ay tinatawag po natin, The Joy of Bearing Fruit of Being a Child of God. Sa tema po natin sa buwan pong ito, ang pamagat po ay The Joy of Bearing Fruit. Ngayon po, ano po ba ang nagbibigay kagalakan sa atin na tayo po ay bilang isang mananampalataya? Yan. Dapat tayo po ay nagagalak, tayo po ay dapat nagiging masaya dahil tayo po ay sinasamahan po ng Panginoong Diyos. Sigit po dyan, nais po tayo turuan ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan sa pagkakaroon ng bunga sa ating buhay pananampalataya. Yan. Dahil hindi po mainam sa isang mananampalataya na tayo po ay hindi lumalago o hindi po nagkakamunga. Yan. So, expected po ng Panginoong Diyos na ang isang mananampalataya na nakakabit sa Panginoon ay dapat lumalago at nagkakaroon ng bunga. Ayan. At habang tayo po ay nagkakaroon ng bunga, nais po ng Panginoon Diyos na tayo po ay magkaroon ng joy. Ayan. Sabihin nga po natin, joy. Joy. Hallelujah. Meron po ba kayong kilalang joy? Ayan. May tao po ba kayong may pangalang joy sa inyong mga pamilya, kaibigan? Ayan. Iba po yung blessings ng may pangalang joy. Ayan. So, ngayon po, nais ko po bigyan ng diin ang mensaheng ito dito po patungkol sa being a child of God. Ayan. Masaya po ba kayo na kayo po ay anak ng Diyos? Hallelujah. Alam niyo po ba, meron akong kwento, mga kapatid, na ako po, nung bata po ako, maliit pa po ako, maitim po talaga ako. Ayan, kagaya po ni CJ. Ayan, ako po ay maitim. At hindi po siguro
lingid sa inyo ng mga bata, uso ang tuksuhan, no? Uso po ang pinapangalanan ka na ganto, ganyan, di ba? At ako po ay nung bata ay madalas po ko tawaging negro. Dahil sobrang puti ko po. Ayan. Tinatawag po talaga akong negro. At parang pag sa tuwing ako po ay tinatawag na gano'n nung bata po ko, ay medyo hindi po ako masaya, syempre. Pangalawa ay ako po ay napipiko na aasar po, bakit gano'n yung tinatawag nila sa akin? Ayan. So may mga ganong pagkakataon. Pero alam nyo po ba, so kahit ano yung tawag sa akin ng mga kalaro ko pag ako po ay lumalabas, pagdating sa bahay, ang tawag sa akin ng magulang ko ay yung pangalan ko. Yan. Aris, halika rito. Hindi ako tinatawag ng magulang ko na, Negro, halika rito. Halika rito, itim. Hindi, ganon. Ano po ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Ano man itawag sa atin ng mundong ito, ang ating Diyos kilala ka kung sino ka. Tatawagin ka niya sa pangalan na gusto niya sa iyo. At ikaw ay tinatawag niya bilang anak ng Diyos. Walang makapagbabago po niyan. Kahit anong tawag sa iyo ng mundo, anong tawag sa iyo ng kaaway, ng dyablo, ang itatawag pa rin sa iyo ng Pangdiyos ay anak ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi makakapagbago yan ng iyong pagkatao. Ano man yung sitwasyon mo, lumaki ka man sa mahirap, lumaki ka man sa salat, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi po yan magbabago dahil ikaw po ay pinili at tinawag ng Diyos. Dapat doon pa lang po sa bagay na yun na ikaw ay tinawag ng anak ng Diyos, dapat meron na po tayo doon joy, kagalakan. Kaya every time we attend in church, every time we leave, every time na tayo po ay nagigising tuwing umaga, there must be a joy. Kasi alam mo, anak ako ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng favor ng Panginoong Diyos ay nasa sa iyo palagi. Amen po ba? Lahat ng gusto ng Panginoong Diyos ay lagi niyang ibibigay sa iyo because you are a child of God. May kita po natin dyan sa next slide po. May papakita po akong picture. Sino po nakapanood ng ganyang palabas? Ayan. Toy Story. Ayan. Meron po ba nakapanood ng Toy Story sa mga bata dyan? Ayan. Diba? Maganda ba yan? Ayan. Alam niyo po ba, yung kwento na yan, si Andy, may mahilig siya mangolekta ng mga toys. So back then, ang paborito niyang laruan ay yung cowboy na yan. Until one day, si Andy ay nagkaroon ng bagong laruan. At yan yung space, yung astronaut na yan. Yan, yung merong aeroplano, merong wings sa likod. So, simula na nagkaroon siya ng bagong laruan, na-itsepera na yung ibang laruan. Kumbaga nagkaroon na ng paboritong laruan yung bata. At yan yung space, astronaut na yan. So nagkaroon ng jealous itong lumang mga laruan. So dumating yung panahon na itong cowboy na ito, hindi ka naman totoong astronaut, hindi ka naman talaga totoong lumilipad. Laruan ka lang din naman. Darating yung panahon, luluma ka rin naman. So dumating sa panahon na itong astronaut na to na laruan, na dati matakas yung confidence niya, siya yung paborito, alam niya na siya ay lumilipad, alam niya na kaya niyang gawin ng lahat, nanghina yung loob niya dahil sa sinasabi ng ibang laruan sa kanya. Ayan. So nanghina yung loob niya, hindi niya na nagkaroon na siya ng self-pity sa sarili niya. Alam niya, hindi niya na kaya gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Until one day, he reminded one time na siya po ay nagkaroon ng panahon na naalala niya na siya po ay ibinili ni Andy at nilagyan siya ng pangalang Andy sa bandang paanan niya. Nakatatak doon, Andy, ikaw ay pagmamay-ari ni Andy. So from that then, yung buhay mo hindi na uunlad, 'di ba? Yung buhay mo pariwara na, hindi na magiging maayos ang buhay mo. Wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Yung parang puro sumpa na yung naririnig mo. Tandaan mo mga kapatid, anumang sumpa ang sabihin sa iyo ng ibang tao, hindi magbabago yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay binili ng Panginoong Diyos. Ikaw po ay pagmamay-ari ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Pwede nilang itapon lahat ng maduduming salita sa iyo, pero hindi magbabago yung pagkatao mo na ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sa point number 1 po natin, sabi po dyan, for us to have a joy of bearing fruit, of being a child of God, we have to remember na tayo po ay you have been bought in a high
prize. There was a story na merong isang bata na gumawa siya ng saranggola. Tapos, 'di ba? Do you know kids yung kite? Saranggola? Yan. Sino nagpapalipad ng saranggola sa inyo? 'Di ba? Gumawa siya ng saranggola. Ginandahan niya, iba-iba ang kulay. And then pinalipad niya, mga kapatid. So, habang pinapalipad niya yung saranggola, naputol yung tali. Yung pinakamaganda niya saranggola, naputol yung tali, lumipad, napakalayo, hanggang sa hindi niya na nakita. Then one time, itong bata na to, pumunta siya sa city. Pumunta siya sa syudad. Nakita niya doon sa isang store na nakapaskil doon yung eroplano niya na binebenta na naghahalaga ng $100. Diba? So yung ginawa, alam niya na yung saranggola na yun ay kanya. Pero hindi niya pwedeng makuha kasi nagkakaroon ng halaga na $100. So para maibalik niya, para makuha niya muli yung saranggola na para sa kanya, kailangan niyang bilhin. Kailangan niyang bilhin, bayaran. So yung bata na yon, binayaran niya yung $100 na yon kasi alam niya na kanya yung saranggola na yon at inuwi niya muli yung saranggola na yon. So ano po ibig sabihin niya, mga kapatid? Bilang tayo po ay pagmamay-ari ng Pang-Diyos, tayo po ay sa Kanya. Gaano ka man kamahal, handa kang bilhin ng Pang-Diyos. And that's what Jesus did on the cross. That He is the Lord, He even paid the price for you because you are worthy to be paid. Amen po ba? Ikaw ay karapat-dapat bilhin dahil ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya hindi matutumbasan ang iyong buhay ng anumang uring halaga. Tama po ba? Walang halaga, walang maitutumbas na halaga ang buhay mo. Dahil sa harapan ng Diyos, ikaw ay precious. Ikaw ay hindi kayang bayaran ng mundong ito. Kaya mga kapatid, wag po natin bigyan ng level yung buhay natin para tayo po ay maliitin ng tao, para tayo po ay bigyan ng limitasyon ang ating pagkatao. Hindi po dapat natin lagyan ng level yung buhay natin. Dahil tandaan po natin, sa harapan ng Pang-Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. You have been bought in a high price that no one can even pay for it. Kaya po sa mga dalaga, hindi pwede yung pag tayo po ay nagpapaligaw, okay na yan, basta na yan, okay na yan. Hindi po. You have to take care yourself as precious because you are so precious in the sight of the Lord. Amen po ba? Hindi mo basta-basta dapat ibibigay ang katawan mo kung kahit kani-kanino. Amen po ba? Because you are so precious in the sight of the Lord. Ganyan din po sa mga kabataang lalaki, hindi po dapat natin gini-give in yung ating bilang lalaki sa mga makamundong gawain because you are so precious in the sight of the Lord. Binili ka ng Panginoong Diyos sa pinakamahal na halaga. Amen po ba? Tayo po ay mahalaga sa Panginoong Diyos. Sabi po dyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Flee from sexual immorality. Ito po hindi lamang po tinutukoy sa sexual na kasalanan. Anumang uri ng kasalanan, ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Amen po ba? Pinalaya ka na. You don't have to go back to your sins anymore because pinalaya ka na ng Diyos. All other sins a person commits, anuman yung kasalanan na gawa ng taong ito, are outside the body. Hindi na bahagi ng katawan mo ngayon. Amen po ba? So ano pong ibig sabihin yan? Bilang ikaw ay anak na ng Diyos, binili ng Pang-Diyos sa pinakamahal na halaga, dapat hindi mo na dinudumihan yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kasi precious ka na. But whoever sins sexually sins against their own body. So do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Amen po ba? Tayo po ay templo ng Diyos. Kaya anuman po yung hindi po mahalaga kung ano yung kinakain ng ating mga bibig. Ang mahalaga po ay kung ano ang kinakain ng ating espiritu. Kasi kung ano man ang kinakain ng iyong bibig, may idudumi mo yan. Pero yung kinakain ng iyong espiritu, maaari mong dumihan o linisin ang tahanan ng Diyos. Diba? You are the temple of the Lord. Sabihin nga po natin, I am the temple of God. I am the temple of God. Hallelujah. You are temple of the Lord. Sa harapan ng Pang-Diyos, ikaw ay tahanan ng Diyos. Kung meron mang uuwian ng Panginoong Diyos at meron siyang gustong tulugan pag siya po ay nagbabakasyon sa Angeles, walang ibang pupuntahan ng Diyos kundi ang tahanan mo. Amen po ba? Because you are the temple of the Lord. So who is in you?
whom you have received from God, that is the Holy Spirit. You are not on your own. Hindi na po tayo nabubuhay sa katawang ito, but you were bought at a price. Therefore, honor God with our bodies. How do we honor God with our bodies? Paano po ba natin papapurihan ang Pang-Diyos sa katawan na meron tayo? Diba? Okay, sapat na po ba yung uma-attend tayo ng church? That's how we honor God. Sapat na po ba nung tayo po ay nakagawa ng mabuti? That's how we honor God. More than that. It's more than that. Ano po ang ikinatutuwa ng Pang-Diyos pag tayo po ay isang mananampalataya? Yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. Hindi binibilang ng Pang-Diyos kung ilang ministry meron ka. Ang inahanap ng Pang-Diyos, nag-e-enjoy ka ba nakasama mo ang Panginoong Jesus? Amen po ba? Maraming numa-attend sa church pero malungkot. Diba? Maraming nagbibigay ng kaloob pero masama ang loob. Amen po ba? Maraming gumagawa ng mabuti pero pakitang tao lang. Diba? Maraming uma-attend ng Sunday service pero pagdating sa bahay, balik sa dating buhay. Ano po ang hinahanap ng Panginoong Diyos? Hindi ang ministry mo. Hindi naman sinasabi, huwag kang mag-ministry. Pero huwag po natin ituon ang buhay natin sa ministry na yun ang pinakamalaga. Dahil ang hinahanap ng Panginoong Diyos, yung relasyon mo sa Kanya. Na-enjoy mo ba siya kapag kasama mo siya? Na-enjoy mo ba ang Panginoong Diyos sa oras na ito? Na kahit konti ka lang, nagpapasalamat ka kasi alam mo nandito ang Diyos kasama mo. Amen po ba? Na alam mo kahit may karamdaman ka, you still praise the Lord because you know that God will heal you. Papagalingin ka ng Diyos at kasama mo ang Diyos. Ay ano naman kung hindi ka pagalingin, okay lang, praise the Lord kasi sasamahan ako ng Panginoon. Bibigyan ka na ng maliit na halaga lang. Diba? Pero sa Panginoong Diyos, kung ibibigay natin ang buhay natin sa Panginoong Diyos, ang halaga mo sa Panginoong Diyos ay walang katumbas. Hallelujah. Walang katumbas. So, next slide po. Ano po sabi po dyan? You have the Spirit of the Lord. Naniniwala po ba tayo na ang Espiritu ng Diyos nasa buhay po natin? Amen. So, we are the child of God. So, for us to have more joy sa buhay po natin, una, tayo po pangalawa, tayo po ay binigyan ng Espiritu ng Panginoong Diyos. So, ano po ibig sabihin yan? Lahat ng hindi mo kayang gawin ay kaya ng Diyos. Amen po ba? Hindi pwede nating limitahan ang Panginoong ng Diyos. At ipapagawa sa iyo ng Panginoong Diyos yung mga bagay na alam ng Diyos na kaya mong gawin. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito, magagawa nating posible basta kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan. Sabi po dyan, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sigaw nga natin, freedom. Para namang hindi pinalaya yan. Yung sigaw na pinalaya na ng Panginoong Diyos. Freedom! Hallelujah! Ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Diba? Wala ka na sa alipin ng pera. Hallelujah! Amin po ba na kapag wala kang pera, ang lungkot-lungkot mo. Pinalaya ka na ng Pang-Diyos. Wala ka na sa alipin ng karamdaman. Amen po ba? Kaya kahit masamay pakiramdam mo, gumagaling ka kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Diba? Wala ka na sa alipin ng mga pangit na salita sa buhay mo na ikaw ay sinumpa, ikaw ay iniwan, ikaw ay pinabayaan. Wala ka na dyan sa sitwasyon na yan dahil bago ka nang nilalang at ikaw ay nilalang na anak na ng Diyos. Kaya tayo po ay may Espiritu po ng Pang-Diyos. Kung nasa sa atin po ang Espiritu ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? So, mga kapatid, let us enjoy. Let us have joy in our heart that we have the Spirit of the Lord. Next slide po. Ano po yung point number 3? Let's read it all together. You can call Him Abba, Father. Diba? Sino po dito may tatay pa? Ayan, may tatay pa. Ayoko kasing So, paano niyo po tinatawag yung tatay ninyo? Boss ba? Boss ba tawag niyo sa tatay ninyo? Boss, sir. Diba? Tatay! Daddy! Papa! Why do you call them by that name? Pwede niyo naman silang tawagin Lando. Diba? Pwede niyo naman sila tawagin sa pangalan nila. Rico. Diba? Pwede niyo naman sa Roberto. Diba? Pwede niyo naman silang tawagin. Pero bakit hindi niyo sila tinatawag sa pangalan na yon? Sa halip ang tinatawag ninyo, Papa, Daddy, Dada. Diba? Alam niyo po ba, yung anak ko, nung ako po ay nagkaroon ng unang anak, I was so happy when the first time I heard he called Papa. It was so pleasing to my ears na parang every time na sinasabi niya yung Papa,
it was a music in my ears. Parang every time, lagi kong tinuturuan yung anak ko, yung una naming anak, si Gayos. Papa, yung kahit pa ulit-ulit iisang salita, pero gustong-gusto ko laging naririnig. Because kilala niya kung sino ako. Amen po ba? How much more yung mga mommy dyan? Sino dito yung natuwa nung tinatawag siya ng mga anak niya, Mommy, Mama, Nanay? Sino dito yung tuwang-tuwa yung magulang, yung mommy, na kahit nandiyan yung tatay, pero ang tinatawag pa rin si Mommy, si Nanay? Amen po ba? Di ba parang feeling mo, ikaw yung bida, ikaw yung ano. Ganun din naman sa mga tatay. Na kahit nandiyan si Nanay, pero may mga panahon na ito yung sitwasyon, ikaw yung tatawagin ng mga anak mo bilang tatay, di ba? So gayon din po ang nais ng Panginoong Diyos sa ating relasyon sa Kanya. Mga kapatid, there is joy in the Lord. Amen po ba? There is joy in the Lord every time we call Him Abba, Father. Pwede mo siyang tawaging tatay. Pwede mo siyang tawaging papa. Amen po ba? Meron nga ako napanood sa palabas, yung Santino ba yon? Anong tawag ni Santino kay Lord? Bro. Ano po ibig sabihin niyan? Yung closeness nila, yung relationship nila, hindi ganyan. Hindi langit at lupa. Ang relationship ni Santino sa Panginoon niya, ganyan. Close sila. Ikaw, kamusta ang relationship mo sa Panginoong Diyos? Na every time mananalangin ka ba, you look Him as, ang layo-layo niya sa'yo? Mga kapatid, you cannot enjoy who He is kapag ganun yung pagtingin natin sa Kanya. You have to look at Him as your Father. Amen po ba? Nakikinig ba kayo? Kailangan mo siyang tingnan bilang ama mo, na matatawagan mo siya sa oras ng iyong pangangailangan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos dyan sa bagay na yan. That we can call Him Abba Father, we can call Him Daddy, we can call Him Papa sa harapan ng Panginoong Diyos. Iyan po yung nagpapakita that your relationship with the Lord is so close. Diba? Walang namamagitan sa inyo. Hindi yung dahil may nagawa kang kasalanan, ayaw na sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi. Kahit ilang kasalanan pa nagawa mo, anak ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? Kahit ilang mali na nagawa mo, ama mo pa rin siya. Walang magbabago dyan sa relasyon na yan. Kaya dapat meron tayong joy. Every time we attend in church, yes, makikita ko na naman si Papa, si Daddy, ang aking Panginoon, ang aking tatay sa langit. Amen po ba? Kahit wala kang tatay, hindi magbabago ang iyong kagalakan kasi alam mo, may tatay ka sa langit. Amen po ba? Ganyan po kabuti ang Panginoon Diyos. Galatians chapter 4 verse 6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. You have the right to call Him Papa, Abba, Father sa buhay ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ano man yung sitwasyon po natin, we should always have joy in our Christian life. It doesn't matter whether you are bearing fruits or not this time. Pero as long as you are connected in the Lord, you will bear fruit one day. Pero anong ginagawa natin habang hindi pa tayo namumunga? You should just enjoy your relationship with your Father, the Lord Jesus Christ in your life. Amen po ba? So let's all pray this time that we may enjoy, we may have joy in bearing fruit as a children of God. Sabihin nga po natin, I am a child of God. Sino dito naniniwala na siya ay mahal ng Diyos? Sino naniniwala dito na ikaw ay mahalaga sa Panginoong Diyos? Again, you have been bought in a high price. Ikaw ay walang katumbas sa halaga na binili sa iyo ng Diyos. Pangalawa, ang Espiritu ng Diyos ay nasa buhay mo. Diba? Wala na ang Espiritu ng kaaway sa iyo. Amen po ba? Pangatlo, ano po yung pangatlo? Yung point number 3 natin, Sister Hope. Ano yung 3? Abba, Father. Now, we can call Him Abba Father. And bilang conclusion po, basahin po natin sabay-sabay all together. We have more reasons to be joyful because we are children of God. Kaya walang anak ng Diyos na laging nakasimangot. Kahit pinanganak kang ganyan yung mukha, dapat matuto kang laging nakangiti. Amen po ba? Kasi binago ka na ng Diyos eh.
Binago ka na ng Diyos. Kung kailan nakasimangot ka nung hindi ka pa anak ng Diyos, mas lalo kang sumimangot ngayon, anak ka na ng Diyos. Anong kalungkutan dinala sa'yo ng Panginoong Sus para sumimangot ka ng ganyan? Ano man ang sitwasyon mo, wala makapagbabago ng estado mo sa buhay. Ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Diba? Kaya dapat yung buhay natin, alam niyo po ba ang isang puno, bakit nagkakaroon ng bunga? Mga kapatid, bakit ang isang puno kailangan mamunga? Para saan ba? Ang puno ba ang magbe-benefit ng bunga niya? Sino magbe-benefit ng bunga? Minsan makikita mo si Romel nandun na sa puno. Diba? Amen ba? Pinipitas yung, kahit pinapapak na siya ng mga antik dyan, yung mga langgam dyan, kukunin niya yung mga santol, yung mga dyan. Hinog na yung puno ng mangga, akyatin natin. Sino ang nagbe-benefit? Tayo, yung ibang tao. Ang totoong anak ng Diyos na namumunga, nagbe-benefit ang ibang mananampalataya sa buhay mo. Amen po ba? Every time they see you, namumunga si Sister Jane. Nakaka-bless ang buhay niya. Nai-inspired ako sa buhay niya. Nakita ko si nanay. Every Sunday present yan. Kahit ganyan yung edad niya, pero never yan umabsent sa church. Dapat mas ma-inspired ako na laging umattend. Diba? Ang totoong namumunga sa Panginoong Hesus, nai-inspired at nabe-bless ang ibang tao. Ano po ang nangyayari sa bunga na kinakain yung sarili niya? Yung bunga na kinakain yung sarili niya, ano po tawag doon? Nakakita na kayo ng bunga na kinakain niya yung sarili niya? Ano tawag doon? Rotten. Diba? Yung nabubulok na siya. Kinakain, niya. So, ang isang Kristiyano na hindi nabe-bless ang ibang tao, pero gusto niya soloyin ang blessing sa sarili niya, one day, you will be rotten. Diba? Mangangamoy ka. Mabubulok ka at mangangamoy ka. Hindi ka nila ma-enjoy. So mga kapatid, I bless you. We may enjoy the blessings of the Lord of being a children of God. Palapakan po natin pang Diyos. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, we honor you. Bless these children of people, O Lord, that you have chosen from the very beginning up to this moment, O Lord. Truly, they may enjoy of bearing fruits of being a children of God. We thank you, we honor you. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. God bless you all.